Personal na kinumpirma ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagbuti ng kanyang kalusugan nitong Huwebes ika-22 ng Enero, matapos siyang ma-diagnose ng sakit na diverticulitis, matapos siyang sumailalim sa isang medical observation kamakailan dahil sa discomfort na naranasan niya mula rito. Ayon sa Pangulo, mas mabuti na ang kalagayan niya kumpara noong mga nakaraang araw. Ipinaliwanag rin niya na ang diagnosis niyang ito ay karaniwan na raw sa mga taong nakararanas ng mabigat na stress o kaya'y sa mga may edad na. Aniya, I'm fine. What happened was now I have diverticulitis. It's a common complaint amongst, apparently, people who are heavily stressed and people who are, I have to admit, growing old. Aniya pa, bagamat dati pa inaabisuhan ng mga doktor na siya ay overworked, hindi pa rin niya magawang magpahinga dahil sa dami raw ng kanyang trabaho. Dahil dito, ano nga ba ang sakit na diverticulitis? Ayon sa HealthLink BC, ang diverticulitis ay isang kondisyon kung saan ang pouches o diverticula ay nabubuo at nagdudulot ng pamamaga o impeksyon sa kolon o malaking bituka. Ang pamamaga o impeksyon na ito ay nagdudulot ng pananakit ng tiyan. Habang hindi pa natutukoy ng mga eksperto kung ano ang dulot ng diverticulitis, may mga bakterya na nakikitang naninirahan sa diverticula, na nagiging dulot ng impeksyon. Ayon pa sa pag-aaral na ito, ang diverticula ay nabubuo tuwing may high pressure sa loob ng kolon, na tumutulak sa mahihinang bahagi ng colon wall. Batay sa pag-aaral ng Medical News Today, posible rin na nakakadagdag sa panganib ng diverticulitis ang mga sumusunod. Mga pagkain ng red meat at mababang fiber content diet. Obesity. Paninigarilyo. Hindi pag-eehersisyo. Pag-inom ng mga medisina tulad ng steroids at non-steroidal anti-inflammatory drugs. Narito ang mga sumusunod at ang mga kadalasang sintomas ng diverticulitis. Pananakit ng tiyan, partikular sa kaliwang bahagi nito. Diarrhea o constipation. Lagnat. Chills. Nausea o pagkahilo at pagsusuka. Ayon sa Harvard Health Publishing, ang diverticulitis ay kadalasan namang gumagaling sa katagalan, ngunit kung may sobra ng pamamaga sa bituka, kadalasang nagre-resete ng antibiotic ang doktor para maibsan ito. Kasama rin sa gamot dito ay ang clear liquid diet at pain reliever na galing sa doktor. Para naman daw sa mga may severe diverticulitis, inaabiso na magpahinga sa ospital para maiging maobserba at mabigyan ng antibiotics na diretso sa ugat, at kung kinakailangan ay maoperahan para matanggal ang impeksyon sa bituka. Kasunod nito nagbigay mensahe ang Pangulo sa mga Pinoy, partikular sa mga umano'y gusto na siyang mawala sa pwesto. Aniya, wag muna kayo masyadong excited. This is not a life-threatening condition. Wag kayong mag-alala. The rumors of my death are highly exaggerated. Matatanda ang inanunsyo ng palasyo nito ring ika-22 ng Enero na sumailalim sa medical observation ang Pangulo sa St. Luke's Medical Center sa Quezon City, matapos itong makaranas ng discomfort noong Miyerkules ika-21 ng Enero.